breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams. Okay, yan. So, good evening, mga kapatid, mga kaibigan. Nakikita mo, Brother Rasha, yung aking PowerPoint. Thank you. So, ayan, muli, magandang gabi sa ating lahat, mga kapatid, mga kaibigan. Ang inyo pong maliit na lingkod kay Kristo, Brother Denmar Santiago, mga kapatid, kapayapaan at pagpapala ng Panginoon ang sumainyo.
Nawa kayo ay nasa maayos na kalagayan, no? Ngayon ay aking pong may pinapahayag, no, publicly ang aking kasalukuyang paninindigan sa turo, no, ng isa sa mga prominenteng ama ng reformasyon, yan ay si Calvin, no, si John Calvin, no, na pinaniniwalaan natin yung tinatawag nating 1689 Confession of Faith, no? Dahil po napakarami po sa mga Adventists nowadays ang confused dahil pinagsasama ni Ellen White ang total depravity at isinasama niya rin ang OSAS doon sa fundamental beliefs. Kaya naman si Brother Fernando Camacho litong-lito na rin, ano? So para maging malinaw sa atin, alamin muna natin yung problema, yung core problem, no, ng doktrina bago tayo pumunta doon sa solusyon, no, bago natin ipakilala yung ating pinaniniwalaan, no. Ano po ang problema? Yung niyayakap po nating investigative judgment. Yan po ay unbiblical doctrine, no, na inimbento, no, ni Hiram Edson, no, para ho pagtakpan yung pagkakamali ni William Miller, no? Kasi po 3 beses humula si William Miller noong 1844, no? At gusto nila, no, na ito ay ilagay sa Daniel 8:14, no? At namili sila ng petsa. Anong petsa yon? October 22, 1844. Bakit hindi po nauna o hindi po pinili yung mga naunang kapalpakan ni William Miller? Bakit yung pinakahuling kapalpakan yun po ang pinili? Ngayon, no? Sana masagot yan, no? Ngayon, muntahan natin yung topic natin. Unbiblical doctrine of 1844 investigative judgment. Mga kapatid, mga kaibigan, no? Pag narinig nyo po pag sinabi nating investigative judgment, no? Pag sinabi nating investigative judgment, ano po pasok sa isip ninyo? Ito po ay, siyempre, ang Diyos nag-iimbestiga. Yan. Ang Diyos ay nag-iimbestiga. Pero ano ba ang investigative judgment, no? Ayon sa Seventh-day Adventists, no, para hindi natin sila na-strawman, no? When we say strawman, ito ho yung nagbabanggit tayo ng posisyon na hindi naman nila sinasabi, no? Para po hindi natin sila ma-strawman, sa kanila po mismo manggagaling, no? Sabi dito sa ating presentation, no, at ating isinalin itong presentation natin mula sa fundamental beliefs ng Seventh-day Adventists. Sabi dyan, number 1, ang paniniwala nila, Christ moved from the holy place to the most holy in the heavenly sanctuary on October 22, 1844. No? Ibig sabihin daw, si Kristo, no, ay pumasok sa dakong banal sa sanktuaryo noon lamang 1844. Naghintay pa siya ng 1,810 years bago pumasok doon sa dakong kabanal-banalan, no? And began a new phase of ministry. This ministry was foreshadowed by the Levitical Day of Atonement, Leviticus chapter 16 verse 16 to 33. No, ginagamit po nila yan. Tsaka na natin pupuntahan niya sa part 2, mga kapatid, yung tungkol sa scapegoat, pupuntahan po natin yan. No? Number 2, whenever one of God's follower commits a sin and asks forgiveness from God, that sin is transferred into the most holy place of the heavenly sanctuary. So kapag isa daw sa badista, mga kapatid, nagkasala, isang Adventist, nagkasala, yung kanyang kasalanan ay pupunta daw aakyat doon sa langit. Oh, ibig sabihin pa pupasok pa rin kasalanan doon sa langit. Okay. So, it remains there until the investigative judgment is complete.
May narinig ako na nagturo yung investigative judgment daw ay matatapos pag ang isang believer namatay. Kasi yun daw ang hatol. No? At that time of the end, all the sins of the righteous are transferred from the sanctuary unto the scapegoat. Sino daw? Si Satan. Which is mali nga sila dyan. No? Tatalakayin natin yan on the part 2. No? Next week. Satan then suffers the final punishment for the sins of all of the righteous. Tandaan po natin, sa mga Adventist ang nagdala ng kasalanan at pinarusahan para sa kasalanan ng banal ay si Satanas. Tandaan yung word, mga kapatid. Satan bore their sins. Si Satanas ang nagdala ng kanilang kasalanan. Napakahalaga po niyan. No, napakatatandaan natin. Pagpasok po natin sa part 2. No? So, number 3. The first phase of the Day of Atonement is called cleansing of the sanctuary. Ito daw yung paglilinis niya ng sanctuary, yung tinatawag nilang pre-advent investigative judgment. And judging of God's people to determine whose sins will be removed from the sanctuary. Pag sinimulan na daw yung judgment, no? Mula daw kay Adam and Eve hanggang sa ating panahon, hahatulan lahat ng patay ng mga believer. No, at some point, near the end of time, Christ will begin judging living believers. So, hindi pa ngayon. So, ang inimbisigahan pa lang ngayon yung mga patay. Wala pa yung buhay. No, sabi dyan at the time of the end, Christ will begin judging living believers. During this investigative judgment, God either blots out of the sins of the believer or He removes the name of the believer from the book of life. No? Pansinin po natin ito, mga kapatid. Ang gawain niya daw ng Diyos sa paniniwala ng Adventist, ligtas ka na. Sabi doon, sa kanilang fundamental beliefs, no? Sabi doon, you were now saved, no? Now at the time of the judgment. So, ligtas na. Pero, meron pa palang burahan na magaganap. So, ganun pala siya. Pagka ang Diyos, no, nagkasala ka at dumabag ka sa Kanya, sa 10 utos, kumain ka ng baboy, buburahin ka niya. Pag nagsisi ka, ibabalik ka ulit. Pag nagkasala ka ulit, buburahin ka ulit. Ganun po yun. Kasi bilang teacher, no, mga kapatid, pagka napakarami nating erasure sa papel, ang dumi na. No? Ako, hindi ako papayag na gano'n. Yung Diyos ko, pabura-bura. No? Hindi niya alam kung anong gusto niyang gawin . Susulat niya ba, buburahin niya. Isusulat niya, buburahin niya. No, kayo po mag-isip. No? At kayo po ang manansya, mga kapatid. No? Ngayon, ito po ang sabi ni Ginang Ellen White. No? Ito po sabi ni Ellen White, no, na kinote sa Seventh-day Adventist Fundamental Belief, page 320. Mula po ito, quoted po ito sa Review and Herald noong 1989. No? Sabi dito, as during the typical Day of Atonement, the cleansing of the earthly sanctuary removed the sins accumulated there. So the heavenly sanctuary is cleansed by the final removal of the record of sins in the heavenly book. But before the records are finally cleared, they will be examined. Tandaan, mga kapatid, examine, susuriin, to determine who, through repentance and faith, is entitled to enter His eternal kingdom. Ibig sabihin, dito pa lang i-determine, dito pa lang malalaman kung sino ang papasok sa kaharian ng Diyos. No? The cleansing of the heavenly sanctuary, therefore, involves a work of investigation or judgment that reflects the nature of the Day of Atonement as a day of judgment. This judgment which ratifies a decision as to who will be saved and who will be lost. Dito daw magde-decide ang Diyos kung sino maliligtas at hindi.
Tanong, hindi ba alam ng Diyos yan? Kailangan niya pa ng 1844? Okay. Ayun nga po ang tanong natin. Ano po ang problema dyan sa teaching na yan? God already knows, mga kapatid, kung sino ang maliligtas at hindi. Sino ang matuwid at hindi. Sino ang nasa panig ng Diyos o hindi. No? Naunsyami naman na meron kayong doktrinang great controversy. Bakit hindi ninyo alam kung sino ang nasa panig ng Diyos at sino nasa panig ni Satanas? Napakadali po nito. No? Tandaan natin, ang batayan ng Biblia is unbelief. Whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Ano kasunod? Yung hindi naniniwala sa Kanya, parurusahan. Basic. Ang sumampalataya, ligtas. Ang hindi, hindi. Hindi maliligtas. Bakit hindi alam ng Diyos? Kailangan pa mag-1844 bago siya mag-decide. Ganon. Kailangan ba 1844? Antayin niya muna 1844. Saan mababasa yon na kailangan maghintay muna ang Diyos ng 1844 before siya mag-decide? Wala, di ba? No. Kaya sabi dito, sa John chapter 10, verse 14, maliwanag I am the good shepherd and I know my sheep. Kilala ni Jesus kung sino'y sa Kanya. No? The Lord knoweth them that are His. 2 Timothy chapter 2 verse 19. So napakaliwanag, kilala ng Diyos kung sino ang matuwid at kung sino ang hindi. Sino ang ligtas at sino ang hindi. So there, ang tanong natin, is there a need for investigation? Hindi ho ba kapag ka nag-imbestiga, katulad yan yung flood control, when we say investigation, Blue Ribbon Committee investigation, sino ang iniimbestigahan? Yung mga buwaya na kumalkal sa yaman ng bayan. No? Sino ang gumamit ng pondo sa flood control? No, hindi mo kilala kung sino. Di ba? No, ang tanong, kilala mo ba? Hindi. Kaya nga iniimbestigahan Malay mo kung sino politiko yan, kung sino Konso Pilato yan. No? No. Pero ang Diyos, He does not need to carry out in any investigation. Dahil ang Diyos, no? Ang Diyos po kasi, omniscient siya. Liban lang kung hindi omniscient ang Diyos nyo. No? Na hindi niya alam lahat ng bagay, limitado lang alam niya. Kaya sabi diyan sa Acts chapter 15, verse 18, known unto God are all His works from beginning of the Word. Bago pa magsimula ang lahat, no, sa reform view or sa reform perspective, mga kapatid, ang Diyos, no, ay kanyang dinetermine na lahat ng mga bagay. No? Predetermined na po lahat ng mga bagay. It means, alam na ng Diyos talaga at the very beginning na ang tao hindi maliligtas. Wala ni isa ang maliligtas, kaya pumili na lang siya kasi walang pipili sa kanya. Yun po ang totoo. No? Yun po kailangan natin maintindihan Before the beginning of the world, meron po, sabi sa Romans chapter 9 verse 11, bago pa ipinanganak, wala pang ginagawang mabuti at masama ayon sa pagkakapili sa kanya ng Diyos, Ephesians chapter 1 verse 4 to 5, before the foundation of the world. Pinili niya na tayo bago pa lalangin ang sanglibutan. Bakit dito hihintayin ko pa yung 1844 para piliin ako ng Diyos? Ganun ba yun? Saan nga yun? Saan nga yun sa Bible ulit? Wala akong nabasa no? Sadly, wala akong nabasa. No? Kung nabasa ko sana, hindi ko natututulan, di ba? O ngayon, Jeremiah chapter 23 verse 24. Sabi ni Jeremiah, can any hide himself in secret that I shall not see him?
Said the Lord, do not I fill the heaven and the earth? Kaya saan nga magtatago? Ang Diyos nga alam niya ang bawat sulok ng langit at lupa. Alam niya alam niya lahat. Kaya sabi dito, there is no creature that is not manifest in His sight, but all things are naked and laid upon to the eyes of Him with whom we have to do. Hebrews chapter 4 verse 12 to 13. Lahat ng bagay, lahat ng nilalang ng Diyos na nasa kanyang paningin, hubad, kilalang kilala ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha. Alam niya kung masama, alam niya kung mabuti. Ang Diyos ang nakakabasa ng ating puso. Kaya sabi ni David, Thou hast searched me and known me. Psalms chapter 139 verses 1 to 4. Ang Diyos ang nagsisearch ng ating puso. He knows all men. John chapter 2 verse 24. Alam ng Diyos kung sino ang magbe-betray sa Kanya, sino ang maniniwala sa Kanya. Even Judas himself, mga kapatid, before pang umanib si Judas sa 12, alam na ni Jesus na ipagkakanulo siya ni Judas. It's just because of what we called foreknowledge of God. Biblical po yan, foreknowledge of God, mga kapatid. May mababasa tayo niyan, letter for letter, foreknowledge. Ibig sabihin, ito yung kaalaman ng Diyos sa lahat ng mga bagay. Bago niya likhain lahat ng bagay, alam niya na. Ako kasi hindi kaya lumilipat tayo ng denomination, ng sekta, kasi hindi natin alam yung mga bagay-bagay. Gusto ko pong i-quote si yung kapatid natin, kasama natin dito sa DevCon, si Randy. Sabi ni Randy, pag wala ka raw alam, madali kang maloko. Totoo po yun. Kaya nga po tayo naloloko, even ng mga Adventist, Kaya tayo naloloko, Kasi wala tayong alam, Kaya kapag nalaman natin yung katotohanan, wow, so precious, thank you Lord, praise God. Kasi nakaka-enlighten. It was blessed for me, mga kapatid, na matuto. Ang pagkakatuto at paghahanap ng katotohanan, mga kapatid, everlasting yan. Until the end of your life, maghahanap ka niyan. Kaya hindi nyo po masisisi ang inyong pong maliit na lingkod na, ako po, mga kapatid, kulang ako spiritually. Bakit? Kasi hindi ko inangking kahit kailan mang kompleto ako. Kaya ako nag-aaral ako. Kaya nagpo-progress ako. Yan yung tinatawag ni Brother Eric na progressive. Progresibong kapahayagan, progresibong pag-aaral. Pangatlo, the truth is that in 1844, alam na ng Diyos talaga kung sino ligtas. In fact, before the world existed. So, ang tanong natin, why would a omniscient God need to investigate something that He already know before the dawn of time? Bakit kailangan imbestigahan pa ng Diyos yun? Bakit kailangan pang tignan ng Diyos ang record sa langit para malaman niya kung sino ang ligtas at sinong hindi? Pakipaliwanag nga sa akin yun, kasi para bang ang Diyos limitado ang pag-iisip. Ibig sabihin kasi, mga kapatid, pagka ganito paniniwala natin, ibang Diyos ang kilala natin. Ibang Diyos ang ipinakikilala natin. Kaya sabi ni Pablo, ang sino mang nagpapakilala ng iba-ibang helyo, sumpain! Kasi ibang helyo na ang tinuturo, ibang Kristo, ibang Diyos ang pinakikilala. Kaya ang sabi doon sa 2 Tesalonica 1:8, na nagsisihiganti sa mga hindi nagsisikilala sa Kanya. Pag mali po pagkakakilala sa Diyos, katulad ni Ellen White, that three beings, instead of three persons, pagka mali ang paniniwala mo sa Diyos,
Ultimate niyan, mga kapatid, iba na po ang sinasamba niyan. O kaya po, may mga hindi umuunlad eh. No? May mga hindi umuunlad sa pananampalatayang yan. Anong nangyayari, no? Quote ng quote, ayon sa aming propetisa, ayon kay Ellen White, ayon kay ganito, no? Puro nakasentro sa tao. Bakit? Kasi nga, no? Kasi nga, panatiko. No? Panatiko sila noong tao. Ang galing-galing ng tao, ang daming nasulat. Tanong, yung sinulat ba tama? Dami nga sinulat na libro, Great Controversy, Desire of Ages, etc. Ang tanong, tama ba sinulat? O yung sinulat, plagiarizing, kinopya lang din sa ibang author. Sige nga po. Yung kinopya pa, mali pa. Ang galing na estudyante niya, kumopya na nga lang, mali pa. No? Okay. Number 3, reason natin. When are the sins blotted out? Kailan daw yan? Kailan ba mawawala o buburahin ng Diyos ang kasalanan? Ang turo ng mga SDA, no, ang kasalanan daw ng mga matuwid ay hindi mawawala o hindi mabubura hanggat hindi pa natatapos ang investigative judgment. Tanong, sa Biblia ba ganun din? Na sinabi na, your sins will not be blotted out until I entered the most holy place in 1844? May mababasa ba tayong gano'n? O sige nga, basahin nga natin. Isaiah chapter 44 verse 22, I have blotted out. Oops! Bilang teacher, hindi nyo ako pwedeng tutulan pagka sinabi nating have, no, that is what? Ano po yan? Yan po ay tinatawag nating present perfect participle. Bakit? Kasi tignan po natin, yung salitang have, no? Yan po ay ginagamit sa isang bagay na kasalukuyang ginagawa. Pagkatapos na, ang ginagamit naman po ay had. No? At kapag sa hinaharap, ang gagawin ay dadagdagan natin ng will have. No? Will or shall, no? So, basic grammar po ito. When we say, I have blotted out, yung blotted is past participle. Ibig sabihin, tapos nang mangyari. Tama? You just add, you just add ed, or the prefix ed, the suffix, the suffix ed, so that this suffix will form a verb that is a suffix forming verb, no? Yung ed. Okay? So, pag nagdagdag tayo ng ed, this means to refer that the action is being done already. Tapos na po eh. No, ganun din sa Acts chapter 3 verse 19, repent you therefore and be converted, that your sins may be blotted out. Burado na eh. Huh? Tapos ito, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. Saan po yan? 1 John chapter 1 verse 7. Nung mamatay si Kristo, sapat na ang dugo ni Kristo para malinis. Hebrews chapter 9 verse 14. No, ang ating mga kasalanan from past, present, and future. Linis na po yan. Hindi po nagkulang si Jesus. Hindi po yan installment na kailangan. Yung dugo niya, magbabayad monthly. O kaya yearly. Yearly pinapatay si Kristo. Hindi ganon. No? Kaya nga nung ako'y Katoliko, nung ako'y nasa seminaryo, sabi na, kinakanta natin, no? Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Diba? Inalis niya nga eh. Ano yung may tinira? Inalis nga. Pag sinabing inalis, nilinis lahat. Pag sinabi hubang lahat, may tinira pa.
Ano ba namang klaseng pag-iisip yan? Basic English na lang ito eh. Eh kung Tagalogin natin yan, baka hindi pa maintindihan o kapag hindi nyo na naintindihan yung Tagalog, Chinese na natin yan. O ngayon, sabi dito ni ni Ellen White, Signs of the Times, May 16, 1895. When sin has been repented of or confessed or forsaken, then pardon is written against a sinner's name, but his sins are not blotted out until after the investigative judgment. Yun ang masakit. Ang sakit. Ibig sabihin, kahit pala mag-pray tayo, Lord, patawad sa aking kasalanan. Sasabihin ni Lord, wait, hindi mo na kita patatawarin, tatapusin ko muna investigative judgment. Wait ka lang dyan. No? Tatapusin ko muna yung investigative judgment. Pamute ako kasi naman yun, maingay. Brother Rasha, may maingay. Pamute muna ako. Maingay eh. Okay. So, ibig sabihin, pag tayo nag-pray, sasabihin ng Lord, no? Sasabihin niya, hindi mo na kita patatawarin na, hintayin ko muna matapos yung yung investigative judgment. Kailan daw matatapos yung investigative judgment? At until the end of time, until the close of probation, doon matatapos yung investigative judgment. Ang tagal pa. O dito na lang tayo humingi ng tawad. No? Doon na lang tayo humingi ng tawad kasi tatapusin pa pala muna yung investigative judgment bago burahin yung kasalanan mo sa langit. Ganun pala yun, no? Kaya, dito sa number 4, dito po tinatalakay natin na ang atonement sa kasalanan tapos na. Kaso sila, ayaw nilang tapusin eh. No? Ayaw nila pong tapusin, kaya po meron pa pong atonement doon sa langit. No? Sabi ni Jesus na ating Panginoon, John chapter 19 verse 30, one of the 7 last words, it is finished. Tapos na po eh. Tapos na. At ang saserdote na umupo sa trono, umupo na. Sat down on the right hand of God. Tapos na po siyang mag-atone. No. Umupo na eh. No, tanong ko po ba sa mga Adventist, ang punong pari po na pumasok sa kabanal-banalang dako, pag siya'y naupo na, tapos na ba o hindi pa? Ang sabi dito, He had perfected forever them that are sanctified. Pinerpekto niya na lahat ng kanyang mga pinagiging banal. Perfect na! Oh, kaya sabi doon, ang tunay na anak ng Diyos hindi nagkakasala. 1 John chapter 5 verse 18. Kaya dito maliwanag yung sulat ni Paul sa mga taga-Roma, no, approximately 50 AD. No, na masayang-masaya sila that we have now received the atonement. Romans chapter 5 verse 11. Kailan nila na-receive ang atonement? Now. No? Maliwanag yan sa Bible, no? Hindi na kailangan pangintayin pa 2,000 years lumipas or 1844. Kailangan, hintayin pa natin yun. No? Kaya sa panahon pa lang ni Apostle Pablo, now no condemnation to them which are in Christ. Yung mga na kay Kristo, wala na pong hatol. Romans chapter 8 verse 1. O ano pang iimbestigahan mo? Wala na palang hatol. Ibig sabihin, acquitted na. Ano pang hahatulan? No? Parang ganito lang yan eh. No? May isang sentensyado ng pagkakakulong ng panghabang buhay. Nung magkaroon ng hearing, no?
napagbigyan siyang mapalaya. Siya'y na-acquit kasi nagbawi ng testimonya yung witness. Sabihin natin, mahina yung kaso. Ngayon, kasi mahina naman talaga dahil wala naman talaga power si Satanas sa atin, no? Yung sabi ni Jesus, no, Matthew chapter sabi niya to, no, 28. Sabi niya to, nasa akin na ang kapamahalaan sa langit at sa lupa. Kaya wala nang power si Satanas, kahit ano pang charge ni Satanas sa atin, wala na siyang lakas, mahina na yung kinakaso niya sa atin. Yung accuser of the brethren na si Satanas, mahina na po ang kanyang boses sa hukuman ng Diyos. Ibig sabihin, hindi na siya pinakikinggan. Bakit? Pinatunayan na ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang righteousness na tayo ay acquitted na. Kaya sabi diyan ni Pablo, pinagdidiinan niya Romans chapter 5 verse 9, now justified by His blood we shall be saved from wrath through Him. So tayo po ay ligtas na doon sa galit ng Diyos. Tayo ay kaibigan na ng Diyos. Kaya po sabi doon sa Daniel chapter 7, yung inyong binabasa, ibinigay ang kingdom sa mga banal. Kailan yon? Sa panahon ni Kristo. Hindi po yan 1844. No? Kaya, number 5, ang eternal life po nagsisimula yan sa conversion ng tao. Kasi kailangan niya pong tanggapin yan eh. Kaya sabi dyan, whoever accept Jesus Christ as Lord and Savior. John chapter 5 verse 24, no? Ano pa? 1 John chapter 3 verse 14. We have passed from death unto life. No? So, ang maniwala sa kanya ang nakapakinig. He that heareth my word and believeth on him that sent me had everlasting life and shall not come into condemnation. So, nung tayo sumampalataya, hindi na tayo hahatulan, may eternal life na. Yung eternal ba sa Adventist, hindi eternal? Nilokohan na yan pagka ganyan. Contractual pala yan. No? Conditional. No? Ibig sabihin, nangako ang Diyos, hindi niya tutuparin, nabibigyan kanya ng eternal life. Eternal nga yung pinangako, hindi naman temporary life. Di ba? Eternal life nga hindi mapuputol. Huwag niyo puputulin. Number 6, cases of the righteous have already been decided. No? Ang mga SDA kasi nagtuturo that lahat daw, must pass through the investigative judgment para malaman kung sila iligtas o hindi. Sabi ni Ellen White sa Great Controversy, page 483. So lahat daw, started noong 1844, no? Kailangan ma-determine kung sino ligtas at hindi. No? Bakit doon pa lang sa Krus ng Kalbaryo, kilala na ni Jesus kung sino maliligtas. Sabi doon, today, shall thou be with me in paradise? Luke chapter 22, verse 43. Pinapatunayan nito na si Kristo, He does not need an investigative judgment to determine who will be with Him in paradise. Pero bakit parang yung sa isip ng SDA hindi? No? Hindi ko po alam, kaya po sasagot niyan. So, ayon kay Ellen White, nakita niya si Abraham, si Isaac, si Jacob, etc. nandun sa langit. Pinakita sa kanya sa pangitain, no? Pero, hindi ba yun ang katunayan? Hindi ba yun yung katunayan na alam na ng Diyos kung sino ang ligtas at hindi? Si Elijah, kinuha niya. Si Moses, si Enoch. Hindi, dumaan ba sila lahat sa investigative judgment? Ang sabi, Lord, pababain mo nga muna lahat yan kasi
Kailangan intay muna ng 1844. Ganun ba yun? So, come and think of it, mga kapatid, nakasulat po yun sa Great Controversy ninyo, no? Hindi po ako nag-iimbento dito ng kwento. Kung may nag-iimbento ng kwento dito, si Ellen White yun, no? Number 7, when did Christ enter the holiest? Ang sabi, noong 1844. Kailan doon pumasok? Noong 1844. Ang tanong, kailan ba pumasok? Pagpasok niya doon sa langit, yun na po ang holy place. But by his own blood he entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. Hebrews chapter 9 verse 12. And sa Hebrews chapter 10 verse 12, but this man, after he had offered one sacrifice for sins forever, sat down on the right hand of God, kung saan yung upuan na yan, mga kapatid, matatagpuan nyo po sa most holy place. No. Yan nyo po matatagpuan yung luklukan ng awa, the mercy seat. No. Pagpasok niya sa ascension, mga kapatid, pumasok ng isang beses. Hindi dalawa, isang beses lang pumasok. Once. He entered in once. Hindi he entered in 1844. May mababasa po ba kayong ganyan? He entered in 1844. Wala. Sabi diyan, he entered once. At pagpasok niya, he sat down on the right hand of God. Okay? No, maliwanag po yun, no? Nasa heavenly, nasa most holy place si Kristo at the time. No, nasa holy place na, sabi diyan, entered once into the holy place. No? So, ano ba talaga tinuturo ng Biblia, mga kapatid? Tinuturo ng Biblia, while the Bible never teaches an investigative judgment, we are sure, no? It does describe a pre-advent judgment. So, yung sa Revelation 14, nag-a-announce yan ng time ng judgment ng Panginoon. Sabi diyan, for the time of God's judgment has come. Revelation chapter 14 verse 6, yung dala-dala ng 3 angels, no? Mga kapatid. Pero, ang judgment na yan is not a hearing or an investigation. Rather, it is a sentence. Pagsesentensya, yung judgment, pagbababa ng hatol. Daniel 7:10, pagbababa ng hatol. But the judgment shall sit, and they shall take away the little horn power dominion to consume and to destroy it unto the end. Daniel chapter 7 verse 26. So, napaka-specific po, no? Ang little horn po dyan, si Antiochus Epiphanes. No? Okay? So, it takes away the little power, the little horn power, yung kapangyarihan ni Antiochus before. Tinanggal sa kanya nung siya'y mamatay. No? Ng natural death. No, hindi siya napatay sa sword. Sabi doon sa prophecy, hindi siya napatay by a sword, kundi napatay siya sa kamay ng Panginoon. Ang Panginoon ang gumawa ng paraan para mamatay si Antiochus Epiphanes. No? So, very specific ang Bible. The judgment is sentence, not investigative judgment. No? Kaya po, pinarusahan ng masama, pinanish, at ibinigay sa mga banal ang kaharian. Daniel chapter 7 verse 27. Wala po dyan sa Daniel 7 na nag-investigate pa ang Diyos. Wala po eh. So it is clearly indicated, mga kapatid, ito po yung mensahe nung tatlong anghel o nung 3 angels message. No? The same shall drink the wine of the wrath of God, which shall poured out in the mixture of the cup of the indignation. He shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. No, ito po yung punishment para dun sa mga wicked. No. So, katotohanan, mga kapatid, there is nothing in Daniel 7 or Revelation 14 na investigative judgment ng mga banal. Kasi hindi na po
hahatulan pa ang banal? Bakit pa iimbestigahan kung wala ng hatol? Okay? Bakit hindi na masisintensyahan ng banal eh? Re-rewardan po. Ang sinisintensyahan lang yung hindi matuwid. Okay. So, challenge natin sa mga SDA. No? Show us one verse. Isa lang. Kahit isa lang. Nagmamakaawa ako. Isa lang. No? Isa lang. One verse in these passages that talks about a judgment of the righteous. No? Unang challenge ito noon pa nang lumabas yung isa sa mga prominenteng Bible scholar ninyo. No? Kilala nyo ba kung sino? Diba si Desmond Ford? No? And it has never been an answer doon sa tanong ni Desmond kasi wala eh. There is none because the only judgment described in these passages is the judgment of God upon the wicked. Tandaan po natin wala pong talatang ganyan. The whole purpose of the pre-advent judgment is for God to show that the universe, that the wicked power ruling the earth has filled up its cup and reached its boiling point where God can no longer permit to the rule of the earth, no? So then, Mark, O tinanggal na sa kanya. kung kaya mo wrap up bro, mga 2 minutes or 5 bro, para ito na, makapag-open conclusion na. ng question. Sige bro. Conclusion na tayo. So, conclusion. Si Jesus, our substitute. Jesus the Lord, our Lord and Savior Jesus Christ, was judged in our place on the cross. No? Yung righteousness sa Panginoon. Napakabuti niya, no? He paid the price for all sin for all time. His righteousness has been credited to our account. The good news of the judgment is that all who believe and trust in the life and death and resurrection of Christ can say with assurance, we are saved. We are acquitted. No? Samantalang, yung mga hindi tumanggap, they are unworthy of eternal life. Yung mga tumanggap, they pass into from death into life and will not be condemned in the judgment. John chapter 5 verse 24 and Romans chapter 8 verse 1. Kaya nga po tuwing ako po ay nagdi-divine service sa pulpit sa SDA, lagi ko pinapaalala sa kanila. Patuloy tayong sumampalataya na si Jesus ay namatay, muling nabuhay, at muling babalik. Kasi ito po ang ebanghelyo. No? Ang ebanghelyo ay si Kristo ay namatay, nabuhay, at muling babalik sa wakas ng panahon. Yun po ang ebanghelyo. Hindi po natatapos yung ebanghelyo dun sa kamatayan ni Jesus na mahinga siya sa Sabat, kundi ang ebanghelyo kasama ang unang linggo na nabuhay na mag-uli si Kristo. Okay? So, muli po ang inyo po maliit na lingkod, nagpapasalamat sa ating Panginoon sa pagkakataong naihayag natin ng katotohanan. Mga kapatid, mga kaibigan, bilang pagtatapos, ito po ay disclaimer ko, no? Hindi tayo naninira. Hindi natin gustong umatake. Hindi natin nais na magparinig, no? Bagkus tayo nagpapasalamat pa sa Adventist dahil kung walang tulong nila or hindi nila tayo tinulungan, mga kapatid, at hindi tayo napagbigyan ng isa pang pagkakataon, hindi natin malalaman na yung ating pananampalatayang ito, isa palang maling doktrina. No? So, marami pong salamat sa Panginoon dahil tayo ay napagkalooban ng another chance into salvation. No? Naipakilala niya sa atin that God alone is the author of salvation. No, He is the source in the end of salvation.